Magandang umaga at ngayon tatalakayin natin ang pagbibilang ng unit. Bakit ito mahalaga? Ano ang kahalagahan nito? At kung paano ginagawa ang pagbibilang ng unit sa ulo ng balita. Unit sa ulo ng balita. Ang pagbibilang ng unit sa ulo ng balita ay isang pamantayang sistema na ginagamit sa paglalagay ng mga headline o ulo ng balita sa mga pahayagan at iba pang printed na material. Layunin nito na masiguradong propesyonal ang espasyo ng bawat titik, bilang, bantas at espasyo para sa malinaw at balancing layout ng headline. Sa madaling salita, ito ay isang pamantayan na ginagamit upang mapanatili ang kaayusan at tamang layout ng isang headline na nakakatulong sa pagpapabuti ng kredibilidad o kakayahan ng mababasa na mabilis at malinaw na maunawaan ang mga mensahe ng balita. At ngayon, dadako na tayo sa kahalagahan ng pagbibilang ng unit. Una, balancing disenyo. Ito ay pinapanitili nitong maayos ang anyo ng headline sa isang limitadong espasyo. Dito, yung pagbibilang ng unit ay tinitiyak na ang headline ay hindi magiging masikip o masyadong maluwag. Pinapanatili dito yung maayos yung pagkakasunod-sunod at yung mga espasyo ng bawat titik at simbolo. Makikita natin sa halimbawa ang mali, bagyo, nag-iwan ng pinsala. Makikita natin walang sapat na espasyo, dikit-dikit ang mga salita, hindi balanse ang pagkakaayos. At makikita natin na ang tamang pagsasaayos. Bagyo, nag-iwan ng pinsala. Makikita natin may wastong espasyo sa pagitan ng mga salita, ginagamitan ng tamang bantas, maayos ang pagkakahanay batay sa unit count ng bawat letra at espasyo. Bakit ito mahalaga? Una, para maging malinis, profesional at madaling basahin ang headline. Ang wastong pagbibilang ng unit ay nagresulta sa headline na may maayos na spacing sa bawat titik, bantas at salita. Nakakatulong ito sa mabilis na pagkaunawa ng mambabasa, lalo na sa mga pangunahing balita kung saan mahalaga ang first impression. Pangalawa, para magmukhang maayos at kapani-paniwala ang pahayagan o plataporma. Kapag maayos ang disenyo ng headline, magmumukhang profesional ang kabuuang layout ng pahayagan. Ito man ay tradisyon o online. Ito ay nakakaapekto sa kredibilidad ng nilalaman at sa tiwala ng mambabasa. Pangatlo, upang makaiwas sa pagputol ng salita o awkward spacing na maaaring magdulot ng kalituhan. Kung hindi tama ang bilang ng unit, maaaring maputol ang mga salita, magkadikit-dikit ang hindi dapat, o magkaroon ng sobrang espasyo. Ang mga ito ay nakakagulo sa mata ng mambabasa at minsan ay nagutulot pa ng maling interpretasyon ng balita. At pangalawa, proporsyonal na sukat. Ito ay binibigyan ng tamang unit ang bawat titik at simbolo batay sa laki at hugis nito upang maiwasan ang masikip o masyadong maluwag na layout. Dito naman yung bawat titik, bilang, bantas at espasyo ay binibigyan ng tamang sukat ayon sa laki nito. Halimbawa, mas malapad ang titik tulad ng M o W, ito ay binibigyan ng mas mataas na unit kumpara sa mga manipis na titik tulad ng I o L. Sa ganito kasing paraan, nakakatulong ito para sa paggawa ng tamang balanse at proporsyon ng headline. Bakit ito mahalaga? Una, nakakatulong to sa aesthetic na headline. Ang tamang proporsyon ng mga titik, simbolo at espasyo ay lumilikha ng maayos, pantay at presentableng itsura ng headline. Kapag maganda ang visual presentation, mas kaaya-aya ito sa mata ng mambabasa. Pangalawa, iniiwasan ang siksikan.
Ang mga headline na hindi propesyonal ay maaaring magbukang masikip o siksikan ang mga letra o masyadong maluwag. Magkakahiwalay ang mga salita. Sa pamamagitan ng tamang unit, napapanatili ang balanse ng layout. Pangatlo, nakakadagdag ng readability, readability o pagiging madaling basahin. Kapag tama ang spacing na bawat letra at salita, mas mabilis at malinaw itong nababasa. Nakakatulong ito sa pag-unawa ng mababasa sa balita agad-agad. Pang-apat, nagpapakita ng profesionalismo sa pagsulat ng headline. Ang mga headline na may profesional na sukat ay sumasalamin sa pagiging maingat, ma- ma- maingat, mabihasa at profesional ng isang mamamahayag o layouter. Ito ay mahalaga lalo na sa mga broadsheet, tabloid o online news platform. Pangatlo, pagiging madaling basahin ng tamang espasyo at proposyon ng mga elemento ay nakakatulong sa mas mabilis na pag-unawa ng mambabasa. Sa pamamagitan kasi ng tamang espasyo at sukat ng bawat elemento, nagiging mas madali para sa mga mambabasa na basahin at maintindihan ang mensahe ng balita. Yung hindi tamang pagkakaposisyon ng mga titik at bantas ay maaaring magdulot ito ng kalituhan o pagkabinggit sa pagpapahayag ng mensahe. Bakit ito mahalaga? Una, mabilis na naipapahatid ang mensahe. Ang balita ay kailangang mabasa agad at maunawaan ng mambabasa sa isang tingin. Kung magulo ang pagkaka-layout, maaring hindi maabot ang layunin nitong maghatid ng impormasyon. Pangalawa, iwasan ang kalituhan. Ang maling espasyo sa pagitan ng salita o titik ay maaring magbago ng kahulugan ng isang headline. Makikita sa halimbawa nito, nagbabaril ang guro. Ito ay mali. At ang tama ay nagbabaril ang guro. Makikita na malinaw at madaling intindihin. Pangatlo, mga profesional ang dating. Kapag malinaw at madaling basahin ang headline, ito ay sumasalamin sa kalidad ng editorial at layout ng isang pahayagan o news platform. At ngayon, dadakaw na tayo. Paano nga ba ginagawa ang pagbibilang ng unit sa sa pag-uulo ng balita? Una, mga titik o letra. Maliit na titik o lowercase letter. Makikita natin sa titik, meron itong karaniwan na makikita natin na A, B, T, at E. Ito ay nagkakatumbas ng isang unit. At ang maninipis naman na katulad ng I, J, L, T, at F, ito ay 0.5 na unit. At ang mga malalapad na katulad na lamang ng M at W, ito ay tumutumbas ng 1.5 na unit. Samantala, sa malalaking titik o uppercase letter, ito ay karaniwan sa A, B, C, D at E, ito ay tumutumbas ng 1.5 unit. Samantala, yung mga malalapad katulad na lamang ng M at W, ito ay tumutumbas ng 2 unit. At sa manipis naman, na tulad na lamang ng I at J, ito ay tumutumbas ng 1 unit. Mga bantas o punctuation marks. Ayan, katulad na lamang ng tuldok, guwit, at tutuldok, ito ay tumutumbas ng 0.5 na unit. At ang mga gitling, tandang pananong at panipi ay tumutumbas ng 1 unit. Ang espasyo o space, ito ay tumutumbas sa 1 unit. At ang pang-apat, mga numero. Makikita natin dito sa numero, ang bilang 1 ay tumutumbas ng 0.5 na unit dahil ito ay manipis. Samantala, ang 2.9, 2 hanggang 9 at 0 ay tumutumbas ito sa 1 unit.
Makikita natin sa halimbawa na ang pamantasan ng lungsod ng Manila. Sa unang salita na ang pamantasan, ang P ay tumutumbas ng 1.5, ang A ay 1.5, ang M ay 2, ang A ay 1.5, ang N ay 1.5, ang T ay 1.5, ang A ay 1.5, ang S ay 1.5, at ang E ay 1.5, at N ay 1.5. Ang subtotal nito ay 15.5 unit. Ang pangalawang salita na ng ang N ay 1.5, ang G ay 1.5, at ang subtotal nito ay 3 unit. At ang pangatlong salita, ang L ay 1, ang U ay 1.5, ang N ay 1.5, ang G ay 1.5, ang S ay 1.5, ang O ay 1.5, ang D ay 1.5. At ang pang-apat na salita na Maynila, ang M ay 2, ang A ay 1.5, ang Y ay 1.5, ang N ay 1.5, ang I ay 1, ang L ay 1, at ang A ay 1.5. Ang subtotal nito ay 10 unit. Sa espasyo, makikita natin na isa sa pagitan ng bawat salita ay may tatlong espasyo. Ito ay 3 unit. Kabuuan bilang ng unit, ito ay sa pamantasan ay 15.5, ang nang ay 3, ang lungsod ay 10, at ang Maynila ay 10. Sa espasyo naman ay 3. Sa kabuuang bilang ng unit ay 15.5 plus 3 plus 10 plus 10 plus 3 equals is 41.5 na unit. Sa konklusyon, ang pagbibilang ng unit ay mahalagang upang mapanatili ang maayos, pantay at profesional na presentasyon ng mga headline na nagbibigay ito ng malinaw na gabay para sa mga tagapag-layout at editor sa industriya ng media at publikasyon.